Hey guys, ako ang may-ari ng channel sa Ang Pinundong Baryo at ako rin ang narrator nito. Ito na ang part 2 ng ating kwento na Mutya ng Puting Manok. At simulan na natin. Dahil hapon na nang makapunta sa sabungan itong si Kuya Mar, naging matumal ang sultada noon. Mar, di ba may alaga kang manok sa bahay ninyo? Kumuha ka nga doon ng mailaban natin. Hindi na mapipigilan ang buwenas ngayong araw. Wika ng kanyang amo. Naku po busing, hindi pa nabong ang mga alaga doon. Mga pangkatay ho yun eh. Sagot niya sa kanyang dating amo. Subalit nagpupumilit ito. At kung ano na lang ang makita niya, yun na lang din ang dadalhin niya. Ang pera niyang 50,000, madadagdagan ito ng 10,000 kapag nananalo ulit sila. Wala nang pagdadalawang isip itong si Kuya Mar at agad na siyang umuwi sa kanilang bahay. At habang papauwi siya dala ang dipadyak na bike, bigla siyang natigilan nang may narinig siyang malakas na pagsabog. Malapit yun, sa mismong bayan nila. Hindi normal ang pagsabog na yon. Dahil tunog ito ng bumbang pinasabog mismo. Dahil sa nagmamadali siya, hindi na lang niya pinansin ang pagsabog na yon. Pagdating niya sa bakuran ng kanyang bahay, agad naman siyang bumaba para kunin yung manok niya. Subalit pagdating niya sa mga kulungan ng mga manok, nakita niyang patay lahat ang mga lalaking manok doon. Pagtingin niya isa-isa sa mga ito, wala naman siyang nakitang sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Paglingon niya sa paligid, nagtataka itong si Kuya Mar dahil napuno ng usok ang buong paligid noon. At sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nabuwal ang malaking puno ng mangga malapit sa bahay niya. Paglapit niya dito, umuusok-usok pa ang lupang pinagbuwala nito. Subalit ang ikinagulat niya dito, may isang purong puting kulay ng manok ang nakabatog sa nabuwal na puno. Kakaiba ang manok na yon dahil parang sa ibon ang ulo nito. Panay lang ang pagpagaspas ng pakpak nito, ngunit hindi tumilaok. At napakakintab ng balahibo nito na parang may kakaiba talaga sa manok na yon. Agad niyang dinakip ang manok na yon dahil duda siyang ito ang may kagagawan sa mga alaga niya. Dahil sa wala siyang ibang madadala sa sabungan, naisipan niyang ito na lang ang ibibigay sa kaibigan niyang sabungero. Pagdating niya sa sabungan, agad naman itong ipinatad ng kaibigan niya. Dahil ang ganong balahibo daw ang nagpapanalo ng araw na yon. Makalipas ang ilang mga minuto, hawak-hawak na nga ni Kuya Mar ang puting manok. Naging kakaiba para sa mga tao ang manok na yon dahil hindi man lang ito tumilaw magmula nang maipasok ito sa loob. Dahil sa alam niyang hindi mapagkatiwalaan ang manok na yon, muli niyang sinabihan ang dati niyang amo na hindi ito ang klase ng manok na pangsabong. Habang nasa loob siya ng ring, maraming nagtatanong sa kanya kung saan nanggagaling ang manok na yon. Dahil napakakintab ng balahibo nito at kakaiba din ang ulo. Sinabi niya sa mga itong nanggagaling ito sa kanya upang wala na itong maraming tanong pa. At sa sandaling na inilagay na ang puting manok sa lupa, naghiyawan ang mga tao sa paligid dahil sa malaibon ang dating ng manok na yon. Napakataas ng lipad nito na para bang ang gaan-gaan ng katawan. Halos hindi makatama ang kalaban dahil sa bilis ng galaw nito.
hanggang sa bigla nang nag-iba ang direksyon ng galaw nito at sinalubong ang manok ng kalaban. Sa pagtama ng bulang nito ay kitang-kita ng mga tao ang pagbao ng tari dahil hindi ito nabunot-bunot. Umabot sa 3 baon ang inabot ng kalaban at sa pagkakataong yon, nagawang napatay ng puting manok na yon ang naging katunggali nito. Ang manok ng mayamang negosyanteng sabongero. Halos hindi makapaniwala itong si Kuya Mar noon dahil sa ipinamalas ng manok na yon sa kabila ng kakaibang itsura nito. Matapos niyang madampot ang manok, lumabas na nga ito ng ring o yung ruweda. Maging ang dati niyang amo napanganga sa naging laban ng manok na yon. At doon nalaman nila na hindi nagkaroon ng galos ang manok. Hindi nagkasugat ang manok na ito. Kaya, itabi mo ulit. Kakaiba ang manok na ito, Mar. Wika ng kanyang kaibigan. Subalit nag-aalangan itong si Kuya Mar. Baka sa pangalawang pagkakataon, may mangyayari ng masama dito. At yun pa ang ikapapahamak ng amo niya. Subalit nang sabihin nitong gawin nitong 20,000 ang idadagdag nito sa una nitong ibinigay sa kanya. At agad na siyang pumayag dito dahil pagkakataon na ito. Makalipas ang 10 minuto, hawak-hawak na nga ni Kuya Mar ang manok. Amo, may bulang na ho si puti. Wika niya. Sige, pumasok ka na sa loob ng mabitawan na. Kanina pa lang, duda na ako sa manok na yan. Wika nito. Sige ho, amo, papasok na ho ako. Sagot naman niya. Lumipas ang halos 5 minuto. Muli na ngang binitawan ang puting manok sa pangalawang pagkakataon. At sa sandaling yon, gulat na gulat itong si Kuya Mar. Dahil ng paglipad ng manok na yon, kaagad tinamaan ang kalaban sa ginawa nitong paglipad. Napapatalo na itong si Kuya Mar nang makita niyang hirap ng makalakad ang kalaban. Isang patama lang ang binitawan nito ay bumulwak ang likido sa sugat ng kalabang manok. Hindi pa man nakariw ang dalawang naglalaban ay agad nang nawala ng buhay ang kalaban nito. Patawa-tawa pa noon ang kanyang amo na nagwika ng, Ayan, 30,000 ang idadagdag ko sa 50,000 mo. Nararapat lang nabigyan kita ng malaking balato. Ang galing ng manok mo na yan. Pero sayang nga lang, wala na tayong manok na mailaban ngayon. Yang manok mo, gamutin mo ang sugat niya na. Ilalaban pa natin yan sa susunod na linggo. Huwag kang mag-alala, amo. Walang sugat ang manok. Kaya wala tayong dapat na ikabahala. Wika ni Kuya Mar na siyang ikinagulat ng kaibigan niya. Habang nag-uusap sila ng kanyang amo, may lumapit sa kanila na 3 lalaki at isa dito ay may dalang manok. Agad naman itong nakilala ng kanyang amo at ito ay walang iba, ang may-ari ng malaking farm ng mga manok sa lugar. Inalok sila nitong labanan ang isa nilang tandang para umano maging pangatlo ang magiging bihag nila. Ngunit lingid sa kaalaman ng amo niya, sinabi lang ito ng mayamang lalaki upang labanan sila. Hindi kasi basta-basta ang mga lahing mga manok nito na kanilang inilagaan. Kanina pa kasi nitong napapansin ang puting manok sa ruweda
na pagmamay-ari nila Kuya Mar. Tila ba naging interesado ang mga ito sa kanilang puting manok at nais nilang putulin ang pagpapanalo nito. Kaya nais nila itong kasahan kung obra ba ang kanilang manok sa kanilang mga alaga. Mar, ikaw ang magpasya dito dahil sa iyo ang manok na ito. Kung papayag kang lalabanan natin sila, kakasa tayo. Tiwala ako sa manok na ito. Wika ng amo niya at hindi naglaon. Pumayag naman itong si Kuya Mar dahil minsan na ninyong nakita ang galawan ng manok na yon. Kahit may wingban pa ang manok ng kalaban, hindi natatakot si Kuya Mar dito. Ang maging pangatlo nilang laban, isang kulay binabae na merong mga abubot sa pakpak. Nagpapahiwatig ito na hindi basta-basta ang lahi ng manok na yon. Dahil ang ganong sistema ng manok, nasusubukan na ito sa mabibigat na labanan. Makalipas ang ilang minuto, pumagitna na nga itong si Kuya Mar at ng big time derby winner na kanyang kalaban. Kahit nagtamo na ng panalo ang puting manok niya, hindi pa rin niya maiwasang kabahan dahil sa inilabas na manok ng kalaban. Nang bitawan na ang mga manok, walang ano-ano ay kaagad itong nagbanggaan. Sa lakas ng manok ng kalaban, animoy naglalaba ito sa sobrang lakas ng palo. Ayon kay Kuya Mar, kapag nahawakan ng manok na yon ang ordinaryong manok, barya-barya ang kalalabasan ng alaga mo. Ngunit sa hindi malamang dahilan, tila ba may kung anong likas na galaw ang manok niya. Dahil alam nito kung papaano iwasan ang tari ng kalaban. Nakakapalo man ang kalaban, ngunit hindi inabot ng dala nitong tari. Animoy walang kapaguran ang kalabang manok dahil sa ang lakas pa rin ito kahit ilang minuto nang naglalaban. Hanggang sa biglang tumarak ang tari ng manok ni Kuya Mar sa magkabilaang mata ng manok na mismong ulo. Napakataas ng tensyon sa paligid noon dahil sa malaking salaping nakapusta sa bawat naglalabang manok. Napasayaw noon sa gitna ng sabungan itong amo ni Kuya Mar dahil sa sobrang tuwa nito. Oh, andito na ang dagdag na 40,000. Bali 90,000 na ang natatanggap mo sa akin, ha? Wika sa kanya ng kanyang dating amo. At halos hindi makapagsalita itong si Kuya Mar dahil sa limpak-limpak na salaping natanggap niya. Grabing buwines natin ngayon. At kamusta naman ang manok natin? At muling pinakita ni Kuya Mar ang manok na wala pa ring kagalos-galos. Na naman? Napakapambihira ng manok na yan. Ngayon lang ako nakakakita ng manok na napugutan ng ulo sa laban. May naririnig na ako tungkol sa ganitong manok, ngunit paniniguradong mamamatay ito kapag ilaban sa mga susunod na araw. Kaya lubos-lubusin na natin. Itapad mo ito sa pang-apat na sultada. Wika ng dati niyang amo na tila ba umaabuso na ito sa panalo. Dahil sa salaping pinag-uusapan, hindi na ito pinansin ni Kuya Mar. At muli-muli ay naulot niya ang puting manok sa isang mayamang sabungero galing pa sa Ormoc. Matapos niyang maiulot ang manok, bumalik na nga siya sa kinaroroonan ng amo niya. At doon binalita niya ang magiging kalaban nila. Amo, muli-muli po, isang mayamang hasindero ang makakatapat natin. At kapag nananalo pa ito,
maraming magtataka sa atin. Baka sabihin nilang nasisindikato tayo. Mayayari tayo dyan. Ngunit tumawa lang ang amo niya dahil legal ang laban na kanilang pinasok at alam ng lahat ng yon. Dahil dito, naging kumpiyansa itong si Kuya Mar dahil sa paliwanag ng amo niya. Napag-isip-isip niya na dahil kanya namang itong manok, pinili niyang pumusta upang mananalo rin. At habang bitbit niya ang manok, biglang natigilan itong si Kuya Mar dahil sa kauna-unahang pagkakataon. Doon pa lamang niya narinig na tumilaok ang manok na yon. Pagtingin nila sa manok ng kalaban, isa itong kulay pula na meron pa ring mga wingban sa pakpak. Ayon kay Kuya Mar, sa tindig pa lang ng kalaban, dihado na sila sa paningin ng mga tao. Ngunit kahit ganun pa man, dahil sa naitalang 3 panalo nito, hindi nakapagtatakang marami pa din ang pupusta rito. At habang nasa gitna itong si Kuya Mar, rinig na rinig niya ang sigawan ng mga tao na isang salamangkero daw itong si Kuya Mar. Merong iilang naniniwala, ngunit meron din namang nagsasabing swerte lang talaga nila ng araw na yon. At sa sandaling yon, ay biglang natigilan itong mag-amo dahil nang mahawakan ang puting manok, animoy isang gagamba ang kalaban dahil hindi na ito bumibitaw pa. Halos nilulukuban na ng manok na pula ang puting manok na para bang ayaw na nitong buhayin pa. At dahil natabunan ang puting manok sa kalaban nito, ay tumigil sa pagpaluan. Kinuha ito ng sentensyador at natahimik itong dalawa dahil alam nilang patay na ang puting manok nila. Ngunit nang paghiwalayin, laking gulat ng mga tao dahil tumuka ang puting manok habang yung kalaban nakayuko na. Akala ng lahat panalo ang pulang tandang dahil nakapatong ito sa puti. Ngunit ito pala ang may malubhang sugat sa katawan. Dahil sa inis ng kalaban, nagawa nitong mapadyakan ang talunan nitong manok na nakahandusay. Paglabas nila ng sabungan, bukod sa balato ng amo niya, may panalo din siyang 50,000 sa pustahan. At habang masayang nag-uusap ang dalawa, sinabi ng amo niya na ihatid siya nito sa bahay nila upang iwas tulis na din o yung hold up. At habang nasa sasakyan sila ng amo niya, nagtanong ito sa kanya kung saan niya nakuha ang manok na yon. Ilang segundo rin siyang nag-isip hanggang sasabihin niyang, "Sa langit ho, boss. Sa langit ito nanggaling." Seryosong pagkawika niya. Dahil sa kanyang sinabi, humagalpak sa kakatawa itong amo niya. "Kahit kailan ka talaga napakaloko mo. Gusto mo bang bilhin ko na lang itong manok? Sabihin mo lang, para bayaran ko na ngayon." Wika nito na siya namang ikinagulat niya. So mga kapinundong baryo, napakalupit ng kwento na ito, no? May ganito palang manok. Biruin nyo, ha? 4 na panalo ang natala ng manok na yon nang walang kagalos-galos. Napaka-imposible nun. Hindi kaya pagmamay-ari ng mga engkanto ang manok na yon? At tungkol dun sa sumabog tapos nakita niyang may nabuwal na puno sa bahay niya. So, anong ibig sabihin nun? Comment nyo nga sa baba kung
Pahiwatig ba ito ng mga engkanto? Sabihin nyo lang ang opinyon nyo. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, ilapag natin ang part 3. Yun lang. Maraming salamat.